Okay, good evening, everyone. Thank you for coming tonight. We will continue to study our Bible study, and we are now in chapter 2 in the book of Ephesians, lesson 7, pangpitong lesson na ang nagagawa natin at magsisimula pa lang tayo sa chapter 2. So bago yan, mag-review muna tayo ng konti. So yung chapter 1, pinag-aralan natin yung, of course, yung verse 1 and 2, yung greetings niya. Then verse 3 and 6 ng chapter 1 about spiritual blessings in Christ. Then chapter 7 and 12, chapter 7, verse 7 to 12, yung 7 blessings found in Christ. Then 13 to 14, yung Ephesian trust in Christ based on hearing the gospel. Then 15 to 21, isinama natin yung 23 about Paul's prayers. Marami tayong natutunan doon sa lesson na yan. So, ngayon naman, ito yung pag-aaralan natin sa buong chapter 2. Ko-compress natin sa 3 lesson lang. Okay na siguro yun kasi sabi ko yung chapter 1 medyo nakaubos tayo ng isang buwan mahigit. Pero dito, 3 lesson na lang siguro gagawin natin dito. So verse 1 to 10, ito yung pagbibigyan natin ng pansin, 10 verses. Then next week, loobin ng Diyos, 11 to 18. Then 19 to 21. So dito, makikita yung flow ng pag-aaral natin. So from death to life, ito yung bigyan natin ng pansin. Maganda yan. Then separation to reconciliation. We are separated from God before because of our sin, but now nagkaroon na tayo ng reconciliation. Then from stranger, ngayon idinagtag tayo sa pamilya ng Diyos. We are now part of the family of God. So yun yung lesson 3. Pero tingnan natin kung mako-compress pa natin ito, may sasama natin doon. So ang chapter 2, meron lang siyang 21 verses. 21 verses, 432 words. Then 3 lessons about transformation, reconciliation, and yung mission natin. So, yan yung mga bibigyan natin ng pansin. Okay, so verse 1 tayo. Verse 1. Ingatin natin panahon ng mga magpipicture. Okay, so verse 1, nakalagay dyan, Tagalog sa'yo. May Tagalog dyan sa baba. Ito yung Tagalog niya. Andun yung English doon sa taas. Sige, Renier. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansan at mga kasalanan. Okay, so yung sa English si end ang ginamit. It means yung conjunction na yan, continuation ito sa verse at sa chapter 1. So yung chapter 2, ito ay continuation niya lang because of that conjunction and. Ang sabi niya, and you will make alive. Okay, you make alive. So first question natin dyan, sino yung you? As. You? You, sabi niya. Okay, sino? And you. Sa grammar, pag ginamit yung you, it's a second person. It means hindi kasama yung author. So, sino yung binabanggit dyan na you at kayo sa Tagalog? At kayo'y binuhay niya. Sino yung binuhay niya? So, ang background ng Church of Ephesus, dalawa, mix yung members dyan. Some are Jews and some are Gentiles. So yung you na tinutukoy dyan ay tumutukoy sa mga Gentiles. Yan. So
pansinin natin yung you, as, all. Ang mga pronouns, all, isama na natin all. You, as, yung mga yan. All. So, pag gumamit ng as si Apostol Pablo, or yung we, hindi kasama yung Gentiles. We, it means mga Jews. Pag ginamit niya yung as, Jews and Gentiles ang tinutukoy nun. So, tingnan natin. So, ang verse 1 to 3 ay pumapatungkol ito sa mga Gentiles. Then 4 pataas ay tumutukoy naman to sa mga Jews. So, at kayo'y, sino sila? Yung word na ulitin natin, yung you ay pertaining to the Gentiles, you. Ano yung dating buhay nila? Sila ay patay. The same din sa atin, tayo ay patay. Patay saan? Spiritually. In trespasses and sins. Trespasses, mga kasalanan. So we are spiritual death. Mga patay tayo dahil sa ating kasalanan. So, ang bawat isa, even sa ating panahon ngayon, Rainier, i-ano mo na lang sa likod ko. Nakaka-distort na. So, ang mga nasa ilalim pa ng kasalanan, sila ay patay. Patay saan? Hindi sa literal na kamatayan, kundi sa spiritual death. Nilagay ko pa dyan. Ito, nandito. Isaiah 59 verse 1 and 2, sin separates men from God. So i-memorize nyo yung talatang yan. Na si Kristo dahil sa ating kasalanan, tinalikuran niya tayo, hindi niya pinapakinggan ang ating mga panalangin. Pinapahanap niya. Okay, sige. Sige ka rin yan. Pakibasa mo nga. Memorize natin yan as lagi natin gagamitin yan. Isaiah chapter 59, Rainier, Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Tandaan natin na ang taong makasalanan ay separate from God. 59, 1, 2, Rainier. Isaiah 59 verse 1 and 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umisi, na di makapagligtas, na hindi man makina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinaghihiwalay ang inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang buhat sa inyo upang siya'y huwag makinig. Okay. So, thank you. So, ayon sa nabasa natin, dahil sa ating kasalanan, we are separated from God. Then, yung kanyang mukha at kanyang pakinig ay kinubli o tinalikuran. That's the literal term. Tinalikuran niya. So, dahil sa ating kasalanan, tayo ay hiwalay kay Kristo. Yun yung sinasabi ng first phrase ng verse 1. You ngayon ay buhay na kayo. Pero dati, sila ay patay dahil sa kanilang, they are separated from God. If you are separated from God, look at this second line, this here. No life, no hope, and no purpose. Kasi even sa ating panahon ngayon, may mga atheist pero na naniniwala na wala nang susunod na buhay. Pag namatay, wala na. So, we are under power of that sin. Then, tayo ay slave to disobedience. Pero, ang sinabi ng Panginoon, He made alive. So, dating patay, ngayon ginawa tayong spiritual buhay sa espiritu. Dahil
nagkaroon na tayo ng reconciliation. Dati, walang pag-asa, walang buhay, walang purpose. Ngayon, may purpose na, meron ng pag-asa. Dati, under the power of sin. Ngayon, we are under God's power and grace. Dati, slave. Ngayon, free to obey and live for Him. So, yun yung ina-explain ni Apostol Pablo dun sa first na phrase niya doon. And you made alive. Dati, patay. That's opposite. Ngayon, buhay na kayo. Who were dead in trespasses and sin. Dating patay tayo dahil sa ating kasalanan. Yun yung i-declare ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Efeso. I-declare niya na kayo buhay. May bagong buhay. Hindi na kayo kagaya ng dati, kundi buhay na kayo. Pero dito ipinapakita din na dahil nabuhay na sila, you made alive, He made alive, dahil doon sa kanilang obedience sa pagsunod. Kasi kung hentil pa rin sila rin, hindi naging member ng church, hindi sumunod, sila pa rin ay patay. So i-declare na Apostol Pablo na kayo ay may bagong buhay. Okay. So, balikan natin yung Colossians chapter 2. Rainier, verse 12 and 13. Paano sila nabuhay na maguli or born again? Buhay na muli. Yan. 2:13 and verse 13 and 12. Paano sila nagkaroon ng buhay na muli? Kasi ginamit yung phrase na you, He made alive. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan, na binawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang pinalis dahil pinako sa cross. Okay, so thank you. So ipinapakita dito na nabuhay tayo, nakalakip niya. Sa anong paraan? Sa anong paraan tayo? Paano tayo nabuhay, nakalakip niya? So, kung babalikan natin yung Romans chapter 6, nabuhay tayo sa pamamagitan ng bautismo. Namatay tayo sa pamamagitan ng bautismo. So, even sulat ni Pablo sa Roma, even sulat ni Pablo sa Efeso, at sa Colosas, ipinapakita niya doon kung paano tayo nagkaroon ng buhay na muli. So, dati, ang kondisyon natin ay hiwalay tayo sa Diyos, spiritually dead. Yun second phrase niya. Who were dead in trespasses. Namatay tayo spiritually dahil sa ating kasalanan. Tayo man ay buhay physically dati, but spiritually dead. Okay. Then, verse 2. Verse 2. Ano yung ipinapakita ni Apostol Pablo dito? Yung condition, man's condition before salvation. So, as pakibasa ako. Verse 2. Walang Tagalog-galan dyan. Kaya mo ba yung taas o yun sa Bible mo nila? In which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Okay. So, hinighlight ko yun. Nakikita niyo yun? Once walk according to the power of the air, pertaining to Satan, that is spirit who now works, the son of disobedience. So, nandun, hinati ko lang yun. So, isa-isahin natin. So, ano yung kondisyon dati ng hindi pa mga Kristiyano? In which you once, it means that's the former, in nakalipas na, once walk, because of that, past tense, hindi present tense, past tense ang ginamit with ed, walk. Saan? According to the course of this world. It means yung priorities natin, yung paraan ng pamumuhay natin, yun yung sinasabi niya,
according to the course of this world. Yung i-value natin, yung mga material things or of the world. Yung mga bagay na material. Yun yung sinasabi niya. Once you walk according to the material things. So even sa ating panahon ngayon, may mga taga-Church of Christ din na binabalyo pa rin ito. Mas mahalaga sa kanila yung mga bagay na nasa mga material things. Ang priorities pa rin nila yung pagpapayaman, yung sa buhay pa rin sa mundong ito. Hindi pa rin nila na-priorities ang ating Panginoon, seeking first the kingdom of God, hindi pa rin. Then yung pattern o yung paraan ng pamumuhay nila is according to this world o yung mga nasa sanlibutan. Yun yung sinasabi ng first phrases niya, in which you once walk according to the course or the life ng mga taong nabubuhay sa mundong ito. Then number 2, according to the prince of all the power. Anong ibig sabihin niya? It means we are under. Where ang ginamit? Dati, we are under influence and authority of Satan. Siya kasi yung prince of air na binabanggit doon. The ruler of this world. Siya yung ruler of this world. So according to the prince of this world, siya yung Lord natin. So, dalawa lang naman yan kung hindi mo Lord si Kristo, si Satan ang Lord mo. Kasi may dalawa lang kingdom of this world. Colossians chapter 1 verse 14, pakibasa nga ako rin yan. 1 verse 14, may dalawa lang na kingdom o kaharian sa mundong ito. 1 verse 14, kung di ka nagkakamali rin yan. 13 o 14. 13. Na siyang nagligtas sa Ayun. atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Okay, kaharian o kingdom ang ginamit yun. So dalawa lang yung kaharian na nag-exist. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng kaliwanagan. So kung hindi ka nabubuhay sa kaharian ng kaliwanagan, which is God, you are lived according to the prince of the power of this of the air o yung sa darkness o si Satan. Yun yung sinasabi niya. So dati sa verse 13 na binasa natin, Colossians 1:13, dati nasa kadiliman kayo. Ngayon, dahil Kristiyano na kayo, once ang ginamit kasi doon, ngayon Kristiyano na kayo, verse 1 kanina, nabuhay na muli kayo, kayo na ay nasa kaharian ng ating Panginoong Hesus. So, kaya tinatawag natin ng ating Panginoong Hesus na Lord. It means, even sa trabaho natin, pag sinabi mong boss, yung boss mo, susundin mo yung gusto niya kasi boss mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin boss, tapos bahala ka sa buhay mo. So, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Tinatawag natin, Lord, ang ating Panginoong Jesus. It means, pagmamayari na niya tayo, binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, hindi na tayo slaves sa kasalanan, kundi na kay Kristo na tayo. At hindi nagdag niya na tayo sa kanyang kaharian. It means, you must follow the rule of that kingdom. Kung ano yung sinabi ng hari, yun yung sundin natin. Hindi pwedeng baliin. Or kung hindi mo sinunod ang utos ng hari, anong tawag sa iyo rin yan? You're against king. So sa panahon ng mga may kingdom, kung kalaban mo ang hari, ay, pigtas ang ulo mo, Rainier. Putol ang ulo. You're against the king. Okay, so mapapalayasin ka sa kanyang kaharian. Or papatayin. So number 3 na phrase, the Spirit who now work in the sons of disobedience. So medyo magulo. Ang ginamit dyan is sons of, anong ginamit sa iyo, Rainier? New King James kasing ginamit ko dito. Sons of, verse 2, Rainier. Ephesians. Anak, ganun din ba? Anak. Jadi sa English, children of disobedience. Disobedience ang ginamit sa'yo. Okay. So,
dito, itong phrase na to, ito yung ginagamit ni John Calvin, o yung predestination na you are sons of disobedience na. So wala ka nang magagawa rin yan. So ipinanganak ka na sons of disobedience, so sa impyerno talaga ang bagsak mo. So yan yung lines na ginagamit yan. Pero ang isang halimbawa dyan, halimbawa, may anak na may bata na retired. So, kailan malalaman ng batang retired na siya ay nagkasala? Kung siya ay na pinanganak ka ng makasalanan. So yung retired na bata, hindi niya alam kung kailan siya nagkakasala. Pero si John Calvin, alam niya. Kasi napili na yung pupunta sa langit, tapos napili na rin yung pupunta sa impyerno kasi they are children of disobedience. So, nung ipinanganak nila, they are already children of disobedience. Kaya nga, paano malalaman yung retired na bata na siya ay nagkasala? Hindi niya alam. So, yan yung isang simple illustration to debunk that doctrine na predestination. So, ang sinasabi ng Spirit na work in the sons of disobedience, ang sinasabi niya, what this means, nakalagay sa taas, di ba? Our thoughts and desire and action, yung ginagawa natin, control by a spirit that lead to disobedience. Kasi, we are under that power of the air or Satan. Tayo ay nabubuhay sa kadiliman in the kingdom of darkness. So yung thought natin, ang panay iniisip mo ay kasamahan. Yung espiritu natin, panay iniisip kasamahan and lead to disobedience. Yun yung sinasabi doon sa phrase na yan. The spirit who now work in the sons of disobedience. Yung lust of the flesh mo, lust of the eyes mo, and the pride of life ay dinedirect ka into disobedience sa gumawa ng mga hindi magaganda. So, dati dito ang kabayaran ng kasalanan natin, Romans 6:3, dahil we are under walk according to the course of this world, we are according to the prince of the power of darkness, then tayo ay sons of disobedience. It means gumagawa tayo ng mga kasamahan. Ang kasalanan na yon, ang kabayaran niya ay kamatayan. Ngunit, but God who is rich in mercy, that's verse 4 and 5, i-explain ni Apostol Pablo because of that word, but, because of that conjunction again, but, yan, sa verse 4 yan. Mamaya ko na emphasize yan. Okay, so, before salvation, verse 1 and 2, we were spiritually dead nung di pa tayo nabautismuhan. Bakit? We are walking under the power of sin and the influence of the world. But, that's verse 4. Verse 4 na tayo. But through the grace, we are made alive in Christ. Okay. So, ito yung contrast between verse 1 and 2. Ano yung contrast yan? Ano yung kalagayan dati? Dead in trespasses. Ngunit, anong ginawa ng Panginoon? Binuhay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Then, dati, lumalakad tayo according to this world. Ngayon, dahil Kristiyano na tayo, as walk in the new life. According, not to the prince of this world, but according sa kagustuhan ng ating Panginoon. Then, yung influence ni Satan, yung nagyahari sa atin, ngayon, we are under the authority of Christ na. Then, ano yung nature natin dati? Tayo ay anak ng disobedience. Ngayon, ang nature natin dito ay we are now the children of God, not the children of Satan. Then, ano yung direction natin dati? Yung sinusunod natin, yung sinful desire natin. Pero dahil Kristiyano na tayo, anong sabi ni Apostol Pablo? Seek the things which are above. Set your minds on the things above. Kasi Kristiyano na tayo. Then,
Ano yung relationship natin dati sa Diyos? We are separated because of our sin. Ngayon, meron na tayong pagkakaisa. We are united with Christ. Then, dati, live according to the power of sin, darkness. Then, ngayon, according to the power of God. Through resurrection. Binuhay tayo na muli. Then, dati, ano yung destiny mo? Pag di ka magbago, yung old life natin, destiny to death or eternal destruction. Dito, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That's the contrast na ipinakita ni Apostol Pablo sa verse 1 and 2. So, verse 4. Verse 4 na tayo. Hindi naman makabasa si Pipe. Rainier, pakibasa. Verse 4. Verse 4. No. Tama ba? Verse 3, okay. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ang ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-isip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Okay, so napansin niyo uli yun? Yung sinasabi ko kanina, ano yan? Tayo rin naman. Sino na tumutukoy niyan? Kanina, kayo. Kayo, doon sa verse 1. Kayo pertaining to the Gentiles. Ngayon naman, tayo rin. So, in-include niya na yung writer o yung speaker. Tayo rin. It means, kasama na, ang mga Hudyo na ang binabanggit dito. Sa gitna ng mga yon, tayo rin naman. Anong condition yun noon? Apostol Pablo, nandun sa taas. Ano yung condition of all men? So, we, it means, mababasa mo ba ito, Rainier? No one is exempt. So, Gentiles ka man, Hudyo ka man, hindi ka exempted. Hindi ka exempted. All were under sin. Because of that first phrase, among whom we also once conducted ourselves in the lust or in sin. So, we, it means no exemption, Jews or Gentile. Ano yung pinapractice nila dati? Practice of sin. Lust, nandun, nilagay ko doon, lust of the flesh. Ayun, hinighlight ko doon. Desire of the flesh and mind, nandun. Desire of the flesh and the mind, nandun. At nandito sa kabilang side niya, nandito lang yung explanation niya ng konti. Then, nilagyan ko ng illustration na para mas madali maintindihan. Ang problema lang, maliit. Maliit, okay. Then, work of the flesh. Work of the flesh. Galatians chapter 5, nandun yung ano yung trabaho ng laman. Pag-aaralan natin yan pag dumating tayo sa Galatia. So, ito yung mga pinapractice natin dati. The practice of sin, nung nandun pa tayo sa kasalanan. So ito yung proseso ng kasalanan. Nag-desire ka, then na-tempt ka, then nag-sin ka. Pag nahulog ka dyan, ano mangyayari? Patay. So ito yung wages niya. Yung wages niya. So yung result, naging children of wrath tayo under God's just judgment. Then spiritually dead tayo dahil sa mga ginagawa nating kasalanan. Then, because of sin, we are separated from God. That's the result of sin. Children of wrath, spiritually dead, and separated from God. Yan yung tatlong resulta o threefold result ng kasalanan. Children of wrath, spiritually dead, and separated from God or alienated. It means you are absent of true life, absent of hope, and absent of peace. Kasi sa buhay makasalanan, walang kapayapaan. Wala rin pag-asa. Pag namatay ka, wala kang pag-asa. So spiritually dead, it means ito yung you are separated, your relationships separate from God. Children of wrath, it means you will under God's just judgment. Just judgment. Okay. So verse 4. Verse 4,
ito yung ipinakita ng Diyos yung kanyang mercy and hope. But that's a contrast dati. Verse 1 and 2 and 3, para makita natin yung flow. Verse 1, 2, and 3, ipinakita niya na makasalanan kayo. At ito yung resulta ng inyong kasalanan. But God, who is rich in mercy, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman. Sa verse 1, in-emphasize natin kung anong ibig sabihin ng richly at gaano kayaman yung grace and mercy ng Panginoon. It means wala siyang katulad, walang katumbas. Hindi siya limited, unlimited siya. Yung awa ng Diyos at ang kanyang habag. So dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. So, but God, it means He inintroduce niya yung hope, salvation, and divine rescue because of His rich in mercy. Who is rich in mercy? So, inintroduce niya yung tatlong to. Men's ruin, but God introduced His rich in mercy. You are separated from God because of your sin. You are alienated. You don't hope. You don't have peace. But God introduced His rich in mercy. In mercy. So, yan yung sinasabi niya ng verse 1, 2, and 3. Dati, hiwalay kayo sa Diyos. Then, separate kayo dead spiritually dahil sa iyong kasalanan. So, who is in rich mercy? Then, rich, it means overflowing. Nandyan pala yung explanation. It means yung pag-ibig ng Diyos ay abundant and unlimited. Yung mercy, God withholding the punishment we deserve. Simple definition niya, karapat dapat tayong tumanggap ng kaparusahan, ngunit hindi ipinagkaloob sa atin. That's the simple definition of mercy. Karapat dapat kang bigyan o parusahan, ngunit dahil sa kanyang awa, hindi ipinagkaloob sa iyo. Ano yung Luke chapter 6 verse 37? God is merciful. Corinthians 1, 3, and 4, Father of mercies. He is the Father of mercy. God is merciful. Then, Peter 3:9, not willing that any should perish. Kaya dahil sa kanyang pag-ibig, pinagkalob sa atin, binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay, na maguli. Okay, emphasize pa natin na mas malalim yan. Okay, so, letter B, yung hinighlight ko dito, because of His great love, which He loved us. So, yan yung motive ng Diyos. Ano yung motive ng Diyos? Yung because. Ano yung motive mo? Because of His great love, He loved us. Love is the reason behind that mercy. Kasi even sa mga anak natin hindi mo pinapalo because of this love. Naaawa ka because of this love. So that's the reason behind that mercy. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito rin yan. No, hindi yan. John 3:16. Nilagay ko. Ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, the reason of mercy, yung habag o yung awa is love. Yung great love na yan. So, God's actions are driven by great love, not human merit. So, sineset up na ni Apostol Pablo yung grace doon sa verse 8. So dito ipinapakita niya yung pag-ibig ng Diyos at yung habag ng Diyos. So yung sa likod niyan, yung behind that motive is love. Then verse 5. Ano yung the believers' new position in Christ? So dati, verse 1, 2, and 3, dati yung position nila, yung condition nila ay hiwalay sila kay Kristo. Verse 4, but because of mercy,
And the love of God, nasa bagong posisyon na sila ngayon. That's verse 5. So, tignan natin yung flow ha, para madali natin maintindihan. So, verse 5 rin yan. 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalapit ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nakaligtas. Okay, so yung verse 5, Rainier, pareho lang yung verse 1. Kung basahin mo yung verse 1, pareho lang yung verse 5. When we were dead in trespasses, made us alive. Di ba? Yung sense niya, pareho lang. Verse 1 and verse 5. So inulit niya lang. Inulit niya lang. Even when we were dead. Inulit niya lang yung verse 1 at saka verse 5. Repeat, nirepeat niya lang. So, ang condition ng tao ay helpless and spiritually dead. Ngunit nagsimula yung kaligtasan. Verse 2, made us. Us, it means kasama yung Gentile na. Us na ang ginamit. Hindi na you. Verse 1, you ang ginamit. Verse 3, ang ginamit doon ay we. Ngayon sa verse 5, ang ginamit ay us. Andun, made us. Gentiles and Jews na yan. Alive together. Yung word na together, Jews and Gentiles pa rin yan. Made us alive together. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Yun yung miracle. Ano yung miracle dyan? Yung pagbuhay sa atin na muli. Dati, we are spiritually dead, but through baptism, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Connected to His resurrection. Okay, so, ito yung mga versikulo. Walo yan. We are crucified with Him. We are died with Him through baptism. We are raised with Him through baptism. We live with Him. Reign with Him. Look at that huling mga ano niya. With Him, with Him, with Him, with Him, with Him, with Him, with Him. Glorified with Him. Nandiyan, makikita yan sa mga versikulo, yung with Him na yan. So, made us alive together with Christ. Die with Him. Raise with Him. Live with Him. Okay. So, dito ipinapakita na salvation is not earned. It's a gift of God. Okay. So, nilagay ko ba yung flow niya dyan? Okay. So, grace, nandyan na. Ano yung pagkakaiba ng grace at saka mercy? Itong pag nakita mo yung close and open parenthesis na yan, it means hindi kasama yan dun sa original manuscript. It means inilagay lang yan ng mga nagsalin ng Biblia para madali natin maintindihan. By grace you have been saved. So grace, yung mercy kanina, karapat dapat kang makatanggap pero hindi pinagkaloob sa'yo. Yung grace naman, hindi ka karapat dapat na makatanggap pero ipinagkaloob sa'yo. Yun yung pagkakaiba nila. God-given, giving what we do not deserve. That's the meaning of grace. Unmerited favor. Hindi pinagtatrabahuan. Kaya useless yung luluhod ka hanggang doon sa likod, hanggang sa harap para mabawasan ang kasalanan mo. Or ipako mo yung sarili mo sa krus. Ipagpapako ka sa krus o parusahan mo yung sarili mo. Hindi, ang kaligtasan ay hindi nababayaran. Hindi nababayaran. Unmerited favor. Kahit anong gawin mo, even yung mga tupa, mga animals, hindi kayang bayaran yung kasalanan natin yan. Okay. Then, ito yung sinasabi ko. So, verse 6. Verse 6 na to. Verse 6. Raise up, made us, and put us in the place in Christ. Pakibasa ako, Rainier. May Tagalog dyan sa harap. At tayo'y itinangot kalapit niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So, dito ginamit ni Apostol Pablo yung exaltation language.
Dati, patay kayo. Ngayon, raise up, seated, and nakaupo, nakasama ang ating Panginoong Hesus. So, yan yung three theological ideas. Spiritual, resurrection. Yung mga believers ay kasama na binuhay, kasamang nabuhay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng bautismo. Then, meron na tayong seated in heavenly place. It means, kasama o participate in Christ's rule and access to divine blessings. Kasama tayong tagapagmana. Tama? Yung mga nabautismuhan kay Kristo, mga adopted son of God, and kasamang tagapagmana. At sit together, ang ginamit doon, make us sit together in the heavenly place. Sa Luke chapter 6, nakalimutan ko yung verse, tayo ay uupo na kasama ni Kristo para husgaan ang mga anghel. 6 verse 2, Rainier? O 21, nandun yun. Tayo ay mas mataas pa sa mga anghel dahil tayo yung maghuhusga, mag-judge sa kanila someday. So, make us sit together in the heavenly place. Yan yung binabanggit yan. So, dati, hiwalay tayo kay Kristo. Ngayon, binuhay tayo. Meron tayong bagong buhay. At yung gospel dyan, yung the gospel, or yung magandang balita dyan yan, Rainier, is kasama niyang umupo. That's the good news. Not only the death, burial, and resurrection of Christ of the gospel, pero ang magandang balita dyan ay seated in heavenly place. Kasamang nakaupo, kasama ng ating Panginoong Jesus. Okay, so verse 7. And, sige Rainier, pakibasa uli ako. Upang sa mga panahong darating ay maisaya niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa ating kay Kristo Jesus. Okay, thank you. Ano yung purpose? Bakit pinaupo tayo kasama niya? Bakit binuhay tayo ng maguli? At bakit nagkaroon tayo uli ng union o pagsasama ng ating Panginoon Jesus? So verse chapter 1, in-explain na natin na hindi lang tayo niligtas ng ating Panginoong Jesus, may purpose. Ano yung purpose? Bakit tayo niligtas ng ating Panginoong Jesus? The eternal purpose to give us eternal life with God forever. That's the one purpose. That in the age to come, it means in the future, He might show the exceeding riches of His grace. Ano yung isang riches of His grace and His kindness toward us? Bibigyan tayo ng buhay na maguli. Then, the display of God's grace to reveal the exceeding riches of His grace. Then, yan yung purpose ng salvation at to reveal that exceeding riches of His grace. Then, ano yung expression of His grace? I-demonstrate niya yung kanyang kindness toward us. His kindness toward us. To bless us and include us yung lawak or purpose. That's blessing. To bless us and include us in every spiritual blessings. Even chapter 1, pinag-aralan natin, every spiritual blessing is found in Christ. In Christ. So, that's one of the purpose of salvation, because if you are not in Christ, you don't have spiritual blessings. But because God saved us, Christ saved us, we receive that spiritual blessings. Yan yung isang purpose ng salvation, to receive this spiritual blessing. And ano yung ultimate goal? Yung purpose of salvation, to conform us to His will and glory in His eternal kingdom. So verse 10, sasabihin niya mamaya kung bakit. Okay, tuloy natin. So verse 8 na tayo.
Verse 8, sige Renier, salvation by grace through faith. Sige. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Okay, so thank you. So, salvation involved two parties. Hindi pwede na wala kang magagawa, kahit magpakasama ka, ay talagang ligtas ka na. Predestination nga eh. Predestination. So, salvation involves two parties. So, God, the one who saved, and man, the one being saved. So, grace is unmerited favor, but man, ito yung part ng man, yung to response to God. So, grace is a gift. Salvation is a gift. Pero, kailangan meron kang gawin. Ano? Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong tanggapin. So, that's the response of man to God. Kailangan, yun yung parte niya. I-explain pa natin na malalim. Okay, so, God's part, that's number one. God's part, John 3:16, God loved man, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Then, Luke 19:10, ito yung mga supporting verse doon sa God's part, ha? Gave Jesus as Savior. Romans 1:16, provide the gospel. The power of God to salvation, the gospel. Kailangan tanggapin yan. Then, Romans 5:9, ang ating Panginoon ay nag-offer ng forgiveness through the blood of Christ. Ano naman yung parte ng tao? So, men's part, faith and obedience. Romans 10:17, kailangan makinig. Romans 8, that is step number 1. Here, sa pamamagitan ng pakikinig ay madidevelop yung the Greek word of hear, there, it means, literal meaning, Renier is receive. Kasi itong mga pipi, hindi naman makakarinig. So, sa Greek word niya, yung hear is, literal meaning niya is receive. You must receive the gospel. Receive, it's a verb, so may action. Kailangan mong gawin. Then believe, it's a verb also. May action ka na kailangan gawin in Christ. Hear, believe, repent, that's the third step. Then confess, that's the fourth step. Then 5, the be baptized, that's the fifth step. Then useless lahat ng mga bagay na yan as without remain faithful. Remain faithful. So this is the 5 step of salvation, or the man's part. God did His part. Man's also did his part. Mas also did his part. Okay. Then go. Sige. Bilis. Okay. So, tingnan natin ito. Kailangan may balance yung truth, ha? Not by works or merit sa verse 9. But, look at that conjunction. But, required work of obedience, verse 10. Kasi ang sinasabi ng mga kaibigan natin na baptist ay hindi na kailangan yung work. Kailangan lang manampalataya. Pero ang sinasabi ng verse not by works of merit, ang sinasabing dito, we are saved by grace, saved through faith, not by yourself, or ang binabanggit doon, not ang kaligtasan ay hindi merit o hindi nababayaran, that gift from God. Pero meron kang kailangan gawin. Kasi ang sabi ni Santiago dito, without faith, faith without work is dead. Yun yung sinasabi ni Santiago. So, mamaya explain natin yan. So, we are not saved by works, but we are saved to obey. We are saved to obey. Okay, so ito yung chart niya. So, God's side, grace, give salvation, provide the plans. Di ba yung predestined sa verse chapter 1? Chapter 1 provides the plan. Then sent Christ. Then yung next side naman, faith, receive salvation, obey the plan, then believe in
Christ. Yan yung chart niya. Okay, so yung false basis kasi hindi even without baptism daw ay maliligtas tayo. So salvation by grace through faith, 2 and 9. So false basis work of merit, hindi siya work of merit, but true response is obedience. So yung law of Moses, that's work. Yung work kasing binabanggit dyan sa Old Testament. Dito naman, law of Christ na yung susundin natin. So earning, dito, hindi na earn yung salvation, but tatanggapin natin yung salvation. Hindi na babayaran yung salvation, that's merit. Hindi, tatanggapin lang because it's free. Then, kasi, pag na-earn ang salvation, anong mangyayari? Boasting, magkakaroon tayo ng yabang. Kagaya ng mga Romano, mayayabang sila. Kasi they believe that they earned that salvation. So dito, pagtitiwala lang sa Diyos. Okay. So, yun yung sinasabi kasi dito. Created, wala pa dyan. No, balikan ko lang yung boss. Lest, ito hinighlight ko, lest anyone should boast. Pag na-earn ang salvation, nagmamayabang tayo. Sino man ay huwag magmapuri o magmayabang kasi ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos yan. Hindi pinaghihirapan. Tanggapin mo lang at sundin mo yan. Sundin mo lang. Okay. So, na-miss ko yung part na yun. Okay, last verse tayo. Rainier, pakibasa ulit. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya ay ating nakaran. Okay. Hinighlight ko dyan yung 4. So, nakalagay dyan. Ano yung identity natin bilang isang Kristiyano? Yung first phrase, we are His workmanship. That's our identity. Then, ano yung spear of the New Testament? Yung lawak. So, we are created in Christ Jesus. Workmanship created in Christ Jesus. Ano yung purpose? The purpose is for good work. Identity, workmanship, spear of the creation created in Christ. Ano yung purpose of salvation? For good works. Magkaiba yung by good works and for good works. So, ang sinasabi kasi ng iba, lalo yung naglalagay ng mga instrument, ay para naman ito sa Diyos. Yung pagpako sa Diyos ay para naman ito sa Diyos. Hindi. Tayo ay nilalang, ano ba sa Tagalog? Para sa mabubuting gawa. It means, hindi tayo gagawa para sa Panginoon, pero tayo ay gagawa sa kagustuhan niya. Yung pagpapako kasi sa krus, iniisip ng tao na gagawin nila yon para maligtas sila. Or magdadagdag tayo ng instrument para sa Diyos. That's gagawa tayo ng trabaho ng para sa Diyos. Parang kulang, ano ba yung ginamit na versikulo doon? Na tayo ay magsakripisyo para sa Kanya. Okay, hindi yan. Okay, para may explain ko yung 4. So, tayo ay ginawa, sa madaling salita, ginawa para we are created by God for good work, para sumunod. Okay, that's the simple explanation. Para sumunod sa Kanyang mga ipinapagawa. Hindi tayo ginawa para gumawa ng para sa Panginoon. Tama ba yung Tagalog ko? Hindi ba naguguluhan, Rainier? Kasi yung iba, gumagawa sila nang hindi naman ipinapagawa sila ng Panginoon. Pero sinasabi, ito ay para sa Diyos naman, Brad. Even hindi mo mababasa, hindi, Brad, para naman sa Diyos to. So hindi tayo ginawa para doon.
Ginawa tayo para sumunod for good works. Itong for good works, kailan pa yan plinano o inutos? Look at that. Which God prepared before pa. So hindi ka pwedeng gumawa ng bago na para sa Diyos kasi nakahanay na eh. Nandiyan na sa Biblia yung mga gawin natin na mabubuting gawa na naihanda, sa Tagalog, na inihanda ng Diyos nung una pa. Nandiyan na, kailangan mo lang sundin. Huwag kang mag-create ng bagong gawa na hindi nakasama dun sa scheme of redemption o dun sa plano ng Diyos. Dahil dun tayo ginawa. How? Idagdag siguro natin, Rainier, yung Ecclesiastes. Ano yung conclusion of all men? Fear God and obey His commandment. That's good work. For good work, obey His commandments. And one of His commandments is baptism. Go into the whole world and preach the gospel. And baptize them. So, ang sinasabi naman ng iba, no, hindi na kailangan yung good works na yan. O hindi na kailangan yung baptism. Yung baptism is a part of God's plans to redeem humanity, para maligtas ang tao. Pero ang sinasabi ng iba, no, just faith. Faith only. Okay na yun. Wala na. Pero sinasabi ng ating Panginoon na, no. You are created. Workmanship of God and created para sumunod sa Kanya, to obey Him for good works. That's the purpose na ating Panginoon. And the plan of God, we should walk in them. Kailangan natin sumunod sa Kanyang mga plinano, sa Kanyang mga utos. That's the plan of God. Should walk in Him. Sumunod tayo doon sa Kanya. So yung walk in Him, in them, it means yung daily lifestyle natin, yung pattern of living natin, yung way of life natin, mas naka-align doon sa kagustuhan ng Panginoon. Yan yung mark. Kung yung buhay natin ay naka-align sa kagustuhan ng Panginoon, yun yung obedience, yun yung purpose na sumusunod tayo dun sa good works na yan. Okay. Ang good works, we are created for good works, hindi siya occasional na kung gusto mo lang, Rainier, saka ka lang sumunod. Hindi. Continuous yan. Continuous. Yan yung nagdi-define ng isang Kristiyano. Ano yung magde-define ng isang Kristiyano? Paano malaman na ikaw ay tunay na Kristiyano? Gumagawa ng mabuti. Okay. Gumagawa ng mabuti. Okay, so yung lifestyle kasama na yun. Okay, so tapos na. So ito yung flow. Ipakita ko lang yung flow. Last two slides. Yung flow, that's verse 1. Verse 1, namatay tayo dahil sa ating kasalanan. Verse 2, lumalakad tayo sa kasalanan. Then, verse 3, we are under that wrath. But verse 4, but God, nandyan, His great love and mercy, that verse 4, ano nangyari? Sa verse 5, made alive. Then verse 6, raise us together. Verse 6 pa rin, seated in heavenly places. Then verse 8, saved by grace through faith. Then verse 9, not of works, lest anyone should boast. Then verse 11, number 11. Verse 10, we are created for good work. This is verse 11. Verse 11. Number 11. Verse 8 and verse 10 yan. We are God, workmanship created in Christ Jesus. Okay, final thought. So salvation is entirely God's gift of grace, to verse 8, but it is received through obedience faith that produce a transformed life of good works. Verse 10. So yan yung flow ng verse 1 to 10.
Okay, medyo 10 verses lang, medyo napahaba yata rin yan. Okay, thank you very much. Sana may mga natutunan natin tayo at pagpatuloy natin ito sa next Sunday. So yan lang naman yung i-memorize sa chapter, sa unang lesson natin sa chapter 2. Any question? Additional insight, Rainier? Si Pipe. Okay, so thank you. So isang awitin, Rainier, bago tayo magsara. Tayo po ito ngayon mga kapatid at awitin po natin yung number 416 or 16, just a closer walk with Him. Opo. Tayo po ito ngayong lahat for that shall all be stand 416. and let's sing 416. 1-6, Rainier. 4-1-6. Okay. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, dear Lord, close to Thee. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, it's my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. With His word of toil and snare. If I falter, Lord, you care. Put with me my burden share. Not by thee, dear Lord, not by thee. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is gone, and for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to Thy kingdom shore, to Thy shore. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, it's my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Tayo po manalangin mga kapatid, dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, nagpapasalamat kami, Ama, dahil kami po'y natapos na sa gawain namin sa gabi ito, sa Bible study po namin, at nagpapasalamat kami kay Brother James na siyang nagturo sa amin, nagbahagi ng mga salitang buhay na ito upang sa ganang Ama ay matuto kami at malaman namin ang katotohanan
na aming Panginoong Kristo lamang ang siyang nagbigay ng aming pag-asa upang kami maligtas. At ang mga salita nito ay naway betanin sa mga puso't isipan namin upang mamunga at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ganoon din na aming ma-share sa mga tao na sa paligid namin sapagkat ang mga salita nito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At nagpapasalamat kami sa aming kapatid na sila po'y tumalo at naway ang bawat sa amin sa pangsamantalang paghiwalay namin ay ingatan niyo po kami, ilayo sa anumang disgrasya at kapamakan hanggang kami po ay makarating sa mga tahanan po namin. Ito po ang mga dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo siya ang mayroong ligtas. Amen. Amen. Ay, Mel, sumigaw ka. Ha? Amen. Close muna natin. Close, and live. And live.